no? More or less, alam na po natin yung mananalo. Ito po, as of pakita lang po natin, syempre ang tampok po dyan yung pong mga senatoriables. Ito po ang latest. Bongo po, 25.2 million. Pangalawa po si Bam Aquino, 19 million. De La Rosa, 19.3 million. Erwin Tulfo, 16 million. Kiko Pangilinan, 14 million. Rodante Marcoleta, 14 million. Ping Lacson, 14 million. Tito Soto, 14 million. Pia Cayetano, 13 million. Camille Villar, 12 million. Amy Marcos, 12 million. Lito Lapid, 12 million. At yung 13, 14 at 15 po, consistent din po si si Ben Bitag Tulfo, Monbong Revilla at saka si Abby Binay. Okay. Siyempre, ang latest naman po sa Davao, panalo po si Pangulong Duterte. Iniiwan niya po yung kalaban, no? Pangulong Duterte po ay 600. Ang latest po kay Pangulong Duterte, 600. Tingnan na. Okay. Nagtataka po ako sa inyo, bakit po kayo nalulungkot? Nanalo po tayo. Rodrigo Duterte, 607,000. Samantalang ang kanyang kalaban ay 70,000 lang mahigit. Okay. Naka-off po ba? Hindi naman. Hindi naman siguro naka-off. Pero tignan na rin nga na. Ako po nagtataka sa inyo, bakit feeling po ninyo ay talo tayo? Actually po, kung susuriin po natin, ito po ay Duterte vote, no? Ang nangyari po ay Duterte vote po ito. Sa maniwala po kayo sa hindi. Etong mamaya po papaliwanag po natin yan. Bakit po tayo ang nalo rito, hindi po yung Marcos, no? Okay. Ayaw nyo mang maniwala, yan po ang katotohanan. Panalo po tayo. Teka lang, ayusin ko lang tong ating monetization. Po may pagsusuri. More or less, alam na po natin ang lalabas, no? Marami po tayong pinanalo. Usually po, ito pong bakit po natin to sinabi? Bakit ko po sinabi na ito po ay Duterte vote? Kasi po nagkukwenta kayo ng ilan ba, ilan. O kung ilanan po, ganito po ilan po ba ang nanalo? O so far, ilan po yung nananalo na mga Duterte? So far po, ang mga Duterte po na nananalo dahil ay 5, di ba? Si Bongo na number 1, number 2 po si Bato, ay number 3 po si Bato, at si Villar at si Rodante Marcoleta, pampito. Tama ba, pampito? O pang-anim na pala. Nalagpasan niya na po si Lacson, no? Nalagpasan na po ni Rodante Marcoleta si Lacson, pang-anim na po si Marcoleta. At saka po itong si Villar at saka si Amy. Yan po, kandidato po natin yan. In fact, guest speaker, hindi guest candidate. Hindi po pwede nilang sabihin dahil binanatan po nila si Villar. No? Binanatan na po ng admin. Si Amy Marcos po, humiwalay na po dun sa alyansa. Si Villar naman, binanatan na. 5 po ang pumasok. Kasi po marami nalulungkot Huwag po kayong malungkot. Talaga pong gano'n na. Politika po ito No? Hindi po nasunod yung ating Duterte. Hindi po pumasok. O ngayon po, ilang pumasok sa administrasyon? 5 lang din. Diba? Tapos may asungot na 2. Huwag po kayong malungkot. Suriin po natin.
Ano po ba ang naganap? Ang naganap po, Duterte po ito. Duterte vote po ito. Isinuka po natin yung pinakamataas natin boto ng 10 milyon. Kawawa ka, Sir Buds. Kawawa pa po ba ako? Okay. Ito po, mag-real po tayo ha. Si Bongo po, lamang po kay Erwin Tulfo ng kulang-kulang 10 milyon. Diba? Wag na po natin problemahin na yan. Dito muna tayo. Sa labanan, yan, okay po yan. Pasok po yan si Kiko Pangilinan tsaka si Bam Aquino. Alam niyo po kung bakit sila pumasok? Inatake ba nila yung Duterte? Nagbago po sila eh. Kumain po ng kaldero, umiyak-iyak po si Sharon, no? Si Kiko. Si Bam po tahimik lang. Low pro, di po sila bumanat sa mga Duterte. Yung bumira po, last minute, bumira kay Sara Duterte, si Abby Binay. Wala po. Akala ni Abby Binay, mas maano na siya yan kay Duterte. Kumain po sa takip ng kaldero. Ginawa po naman nila lahat. Never po nilang binanatan yung mga Duterte. Nakita po ninyo yung ano nila. So yung mga Duterte po, pag nagkulang, teka, kulang pa ako Ayoko naman kay Aimee dahil Marcos yan. Kay Villar kasi wala kaming tubig. Di ba? Ibig sabihin mga kapatid, hindi naman bumibira yung mga yan. Hindi naman, kaya kung Duterte ka, kaysa naman iboto ko, ayoko nga kay Villar kahit na ano sabihin ni Badong na si Villar para kay BP Sara. Ayoko dyan dahil apektado ka prime water. Di ba? Kaisipan na ganyan Si Aimee Marcos, ako nakikita ko po yan sa inyong pong mga comments. Kahit na anong mangyari, sorry na lang Badong, hindi ako boboto ng Marcos. Ang nga naman bumoto sila sa kabila. Di ba? Alam nga naman bumoto sila sa kalaban. O eto na lang mga hindi bumabanat. Kasi kumakain lang ng kaldero, kawawa naman. Naawa kay Sharon, fans ni Sharon, etc. Kung talo po ang PDP, mas talo po yung administrasyon. Ikalawa po, hindi po natin maitatanggi na ang midterm election kahit po nung panahon ni Pinoy, kahit po nung panahon ni Pinoy, yung midterm election, Pinoy na yan isa po sa pinakabanban na presidente. Isa po sa pinakahinang presidente, naging presidente ng Pilipinas si Pinoy. Kahit po panahon ni Pinoy, nananalo po sa midterm election ang mga bata ng presidente. Kaya nga si Tolentino bumaliktad Di ba? Kasi sa sobrang talino ni Tol, inaral niya, mag-a-admission ako kasi lahat ng administrasyon, panalo yan. Panahon ni Duterte, 0 po yung kalaban. Ganun po yun. No? Ganun po ang pagtingin natin dyan. Ito po, hindi lang po tayo basta nanalo. Hindi lang po basta nanalo si Bongo. Tinambakan yung pinakamalakas, nangunguna lagi, yung pinakamalakas na kandidato nila, tinambakan ni Bongo ng halos 10 milyon. Hindi po threat yan si Kiko Pangilinan tsaka si Bam Aquino. Kahit sila po ang tumakbo bilang president at vice president ng mga dilawan, hindi po mananalo yan. Kumbaga salingkit lang po yan total. Hindi, namimili ka gusto mong kumpletuhin. Diba? Uta, kumakain ng kaldero to. Baka naman, kaysa naman iboto ko yung si Abalos. Tignan po ninyo, yung mga kinamuhian po ng mga Duterte. Yung lantad na inayawan ng mga Duterte. Laglag po. Una na si Tol. Si Abalos. Kahit na anong gawing pera ni Abalos, ang ginastos ni Abalos, laglag. Yung dalawa mautak.
si Camille Villar tsaka si Amy Marcos. Ha? Sa huling-huli, isinalba nila sarili nila. Huwag na tayong magbulahan. Ginamit na si BP Sara. Ngayon, gagamitin sila ni BP Sara. Gamitan lang ang politika. Di ba? Alam din ni BP Sara, may ang chance ng mga to na manalo. Kaya sila inendorso. Kaya nga po, more or less, yan na po yung magiging resulta niyan. Di ba? Okay. Bakit po ito doon? Iniwan po sa Davao City. Pinagmamalaki po nila yan. Tameme na ngayon lahat na nagmamalaki. Natapos na raw yung dynastia. Binuhusan po. Yung mga taga Davao siguro, alam po ninyo yung sinasabi. Binuhusan po ng ano riyan, sa Davao para manalo yung manok nila. Pero wala po yan, no? Okay, isa-isa lang po. Isa-isa lang pong problema. Dito lang po muna tayo sa lutasin muna natin yan. Naniniwala ba kayo na Duterte vote po yan? Naniniwala po ako. Marami pong hindi dapat manalo na congressman. Pero dahil sikat po yung mga yan. Si Dan Fernandez, sikat yan, di ba? Imagine niyo natalo siya, tatambakan. Lantad na lantad. Lahat po ng lantad na kalaban ni BP Sara. Si Abante, delikado. Si Chua very close. Talagang wala lang. Kapatid lang ni Nieto. Di ba? Parang ganun lang. Kung mabigat siguro yung nakalaban ni Chua, baka laglag pa yan. Marami po nanalo. Dahil lang sa si BP Sara ay mismo. No? Si Gwen, nakita nyo naman po. Ito yung mga nakita ng mga 30 supporter na nag-traitor. Actually, hindi ko po kilala si Barry Cuatro. Never heard ko po. Kaya nga sabi ko, pucha, paano nangyari yun? Malakas ba talaga yan? O, di ba? Si Gwen. Tapos, yun talaga yung number one. Number one talaga. Tapos sa party list din, number 2 yung Duterte Youth. Di ba? Hindi ko alam kung ilang pa yung ipanaw. Dati po walang pumapasok Duterte Youth lang po. Isang kandidato lang natin ng party list, isa lang po. EPP, baka ipanaw kung hindi ko po alam kung pang ilan yung ipanaw. Pag mga naka 200, 300,000 din yan, pwede rin pumasok yan. Pwede rin magkaroon ng congressman yan. Talagang yung mga lantad na kumalaban. Pwera na lang yung mga walang mga kalaban talaga. Katulad nila ako. Wala talagang kalaban Gagawa mo dun kung walang kalaban, di ba? Okay. Talagang ganun mahusay sumayaw Wala. 4% ang ipanaw. Hindi ko po alam ang kwentahan sa Hindi ko po alam ang kwentahan sa party list. Pero sana pumasok po sila. Anyways, syempre, mahirap po talaga mangampanya sa nakakulong. Si pastor po talaga, hirap po talaga na mangampanya, no? Wala po tayong masabi, ginawa naman ng mga KOJC ang lahat. Pero iba talaga kung si pastor yung nangangampanya. Okay. Tapos talagang yung mga very identified na mga Marcos, talagang wala, no? O sa mga nanalo naman. Ako malakas ang kutob ko na hindi naman po babaliktad, no? Ibig sabihin, mas gugustuhin nung Lacson. Yung Lacson at Soto, hindi po yan katulad nila Chis Escudero na sunod-sunuran, yung harap-harapan na papakita nila. Yung Tito Soto at yung Lacson po, at least kahit papano, maipakita lang po ng mga abogado ni BP Sara. Dito na po tayo sa impeachment.
may mapakita lang ang abogado ni BP Sara na talagang wala po talagang kakaso-kaso. Hindi po kakaso-kaso yung mga kinaso sa kanya. Babaliktad yan. Yung mga si Cayetano, hindi rin po sa kanila yan eh. Hindi naman identified na Marcos yan eh. Di ba? Dalawa na yung pwedeng mahatak. Tandaan nyo, 5 tong boto plus si Robin, 6. 3 na lang po. 3 kandidat, 3 senador lang po. Ngayon, yung 6 na natira ay yung 12 po na. Sino-sino ba yan? Tatakbo po yan eh. Di po ba? Tatakbo po yan. Sa 2028. Si Mark Villar at so pang-7 na, di ba? Pang-7, 2 na lang. 2 na lang eh. It's either si Zubiri na pinagtulungan nila, tinanggal nila sa pwesto. Pwede natin makuha yan si Zubiri. Yan pong magkapatid na Jing at saka si dahil po sa karanasan ng kanilang ama, no? Ayaw po nila yung impeachment na yan. Negative po yan. Di ba? Ang dami pong option eh. Yan si Mark Villar, atin yan. Dahil bumaliktad na yung Villar eh. Hindi, yung pinaka-posible, 7, di ba? 7, 10. 7 kay BP Sara. 7. Tapos nakita po kasi nila eh. Pag trinidor mo pala si Sara, katapusan na ng karir mo. Kitang-kita po yan ni Tol. Tol, bye-bye Tol. Kung 7 po ang atin, 2 na lang. Si Mig Zubiri, posible. Kasi pahiya po si Mig Zubiri, di ba? Cayetano, posible rin. Yung Soto tsaka si Lacson, posible rin po. Sino pa isang posible, 2 pang posible. Yung magkapatid na Estrada. Yung mga anak ni Erap. Kasi inimpeach yung tatay nila eh. Hanggat maaari, ayaw nila yan. Hanggat maaari, hindi sila. Si Villanueva pa. Di ba? So, talagang laki po. Kasi, eto na mga binanggit ko, yung mga natirang 12. Mag-iisip yung mga yan eh. Pucha, ang laki ng boto ni Bongo. Yan na yung boto ng mga Duterte. Tayo ba ay kakampihan natin ng mga Marcos na impeach natin si BP Sara at mamumuhi sa yung mga Duterte katulad ni Tol? Hindi po nakalapit si Tol eh. Wala yan, mga dilawan. Huwag kayong asa dyan sa mga dilawan. Wala kayong aasahan dyan kay Kiko tsaka kay Bamkino. Maniwala kayo sa akin. Grabe po pagkamuhin yan sa mga Duterte. Hindi lang po kumibuyan ngayon. Para nga hindi sila pag-initan. Maganda estilo nila. Hindi sila umatake. Narinig nyo ba sila kung para sila sa impeachment, para sila kay kay Tatay Digong? Natuwa. So, malaki po yung tsansa natin. Siyempre, ang gusto na pumasok talaga, wala na eh. Wala tayong magagawa eh. Hindi nakinig sa atin. Maraming hindi nakinig sa atin eh. Alang-ala masakalin mo yung mga yan. Ito na lang tayo. Pero wag po kayong, ang problema kasi ang daming anong tawag doon, yung ulungkot, talo daw tayo. Paano tayo natalo? Ngayon lang nga, may oposisyon na ang daming naipasok. Doon pa lang sa pangyayari na bumaliktad si Aimee tsaka si Camille Villar eh. Talon-talo na sila eh. Mga bilyon pesos na mga yan eh. Alam nyo kung ano meron sila, bakit sila bumaliktad? Nagpapasarvey po yan ng totoong survey, yung para lang sa kanila. At nakita nila na ang mga tao galit na sa mga Marcos. Kaya, ang realization nila, mas may pag-asa sila
mas may pag-asa silang manalo kung kakampihan nila ang mga Duterte. Eto, kaya taktika po, politically, nataktikahan po sila ng dalawa. Si Marcoleta, atin po yan. Bakit nyo po ba pinagdududahan si Marcoleta? Mag-isa nga siya, nakipaglaban siya sa ABS-CBN. Isa nga siya, pinagtatanggol niya si BP Sara sa Congress. Alam niyo ba ginawa kay Marcoleta bilang congressman? Tinanggalan po ng lahat ng mga komite dahil sa pagtatanggol niya kay BP Sara. Ano bang sinasabi niyo na si Marcoleta ay kino-question niyo si Marcoleta? Huwag niyong questionin si Marcoleta dahil si Marcoleta mas marami pa siya nagawa na pagtatanggol kay BP Sara at sa mga Duterte kaysa sa mas malalapit. Tsaka po masaya po ako na nariyan si Marcoleta. Kung paano niya po single-handedly dinurog ang ABS-CBN. Kung gaano siya kagaling mandurog sa ABS-CBN. Ngayon po, kikita nyo bilang judge. Kung paano niya dudurugin itong mga congressman. Bawi-bawi po yan. Ngayon, judge na siya. Winalang hiya siya ng mga yan. Tinanggalan siya ng mga committee. Ako talaga, sa totoo, hindi ko talaga kilala yung Barrio 4 ng Cebu. Hindi ko po talaga siya kilala. Kaya ako po, naniniwala po ko, Duterte vote po ito. Itong naganap na to. Kasi never pa po nangyari. Natalo po. Sabi nga sa inyo, kahit yung pinakabanban, so far, maliban kay Marcos, yung pinakabanban po, na naging presidente si Pinoy, naipanalo po nila yung midterm midterm po yan Ito lang po ang tanging natalo sa midterm at nakahiya yung bumaliktad sa kanila nanalo. Bumaliktad yan sila, Camille tsaka si Aimee. Kumpi kay BP Sara, nagpa-endorse, naging guest candidate ng PDP. Meron pa naman next time. Bakit? End na ba ng career nila? Si Jimmy, kasi bata pa naman, magaling naman si Atty. Vic Rodriguez. Malaking bagay din yung endorsement ng Talagang hindi rin po pwede. Galing talaga. Ang gusto ko lang sa ginawa ng INC, ito po ang gusto ko sa ginawa talaga ng INC. Never sila na, yung talagang pinakita po nila na ayaw namin sa mga very identified sa mga Marcos. Tignan nyo yung nila. Wala yung mga yung kahit yung Erwin Tulfo, 'di ba? In lagi yan Kasi yung pag hinala natin, 'di ba, sa INC masyadong sigurista, 'di ba? Ganun yung hinala natin. Ang INC masyadong sigurista, yung matataas sa rating. Bakit kung mataas sa rating, bakit si Tito, si Lacson, lalong-lalo na si Erwin Tulfo, hindi nila in-endorse? So, sabi ko, may prinsipyo din no? May pinaglaban din sila. Identified naman sila talaga ngayon na ayaw nila sa ginawa ng mga Marcos sa kanila. Pinakita nila na ayaw namin ang ginawa nyo. Hindi nyo kami kinilala. Milyon ang lumabas para portahan si Marcos sa panawagan niyang wag impeach si BP Sara. Tapos, binaliwala lang. Malaking bagay po. Nag-flex talaga yung iglesia, sabi. Hindi. Di ba? Halos tapos na po yan kasi ilan na yung
Pwede po. 'Di ba? Pwede po sila. Kumbaga ngayon, magsekay sila, magtrabaho talaga sila. Ang ako kakaiba po yung ginawa nung nila Bam Aquino at saka ni Kiko Pangilinan. Ako sa tingin ko ito mga dilawan. Alam niyo sa totoo lang, bago nang hindi nyo lang napansin, wala lang nakapansin sa kanila. Pero nagbago po sila ng taktika. Hindi po sila umatake ng umatake. Parang sa kanila, kulang ang PDP. Kulang ang PDP ng dalawa. Kulang ang alyansa ng dalawa. Kami yung better alternative. Ganun. Kengkoy lang kami. Kakain lang kami ng kaldero. Nagpa-low profile sila na hindi kami umaatake. Hindi sila umaatake sa mga Marxes. Hindi rin sila umaatake sa mga Duterte. Di ba? Iba yung nawa nila na talagang anong ginawa nila sa sarili na nirepackage na ang mga dilawan. Kasi dati, di ba, atake lang sila Atake lang sila na atake. Kaya yung mga tao, kulang pa ako ng dalawa. Halimbawa, PDP. Binoto mo Duterte. Kulang pa ako ng dalawa. Ayoko naman dito kay Aimee. Manggagamit to. Si Villar, apektado ako ng tubig nito. Ito na lang. Ito na lang. Di ba? Hindi po, wag nyo pong asahan yung mga dilawan na yan. Hindi po yung mga dilawan na yan, wala kang aasahan dyan. Sasabihin nyo na pabor yan kay BP Sara sa impeachment. Kalokohan. Never ko pong aasahan ng mga dilawan. Ibang klase po. Parang yan. Ngayon yan. Parang babaeng, si Kiko magiging babaeng lalaking Risa Ontiveros. Wala po kayong asahan wala po kayong aasahan dyan. Isa pa, yung nasabi nila na akin ang Cebu, inyo ang Cebu, ano na ngayon? Sa inyo pa ba Cebu? Ang tindi pala ng Duterte, no? Talagang yung pambari 4, umasa talaga. PDP laban nakalagay, di ba? PDP laban, grabe, no? Grabe po. Grabe Cebu, no? Yan ba yung sa yung sa nag-in-endorse ni Tatay Digong noon pa? Sila ba yung mga taga Cebu? Mandawi ba? Sa Mandawi? Hindi kasi ako nakapunta ron So yung sa Mandawi, na naroon sila pati yung sa Mandawi ba, panalo rin tayo, PDP? Sila pala yun. Yung akala ko, paano nyo tatalunin? Iniisip ko nun, ba endorse to ni Tatay Digong? Mananalo ba to kay Mananalo ba to kay Gwen Garcia? Sa isip ko kasi alam ko talaga, ang lakas Yun po talaga, ibang klase. Maraming salamat po sa mga taga Cebu. Hindi po kayo nadala. Alam nyo, sa totoo lang, tama po yung ginawa nyo. Kasi pinagluloko kayo. No? 20 pesos na bigas ibinenta sa inyo isang araw. Alam niyo yung ang tawag ko diyan, budol vote. Yan budol vote ng mga taga Cebu. Hindi na kami papayag, sabi ng mga Cebu, hindi na kami papayag na inuuto nyo kami. 2 beses na, 25 pesos na bigas isang araw. Tapos ngayon, 20 pesos na bigas, isang araw lang din. Uy, congratulations sa atin. Sa Bat-Aratilis, 1,000 rin tayo. 1,000 rin tayo. Yan, niloloko, inaanin nyo kasi yung tao. Anong tawag doon?
Budol vote po yan. Ayaw na namin sa budol. Yun po yung gustong sabihin ng mga taga Cebu. Wag nyo na kaming binubudol. Umubra ba yung 20 pesos yung bigas? Ang una pong casualty ng 20 pesos na bigas, si Abby Binay. Ang lakas mong magtanggol. Yun nga yung R4. Hindi ko talaga siya kilala. Promise. Yan po.